na tuluyan na lang kayong mabulag nang sa gano'n ay manatili na kayong bulag at maging totoong bulag kasi bulag naman kayo, 'di ba? Kasi kung hindi niyo ito nakikita na sa sobrang dami ng ginagawa ng pangulo natin, sobrang dami ng mga benepisyo na ibinibigay ng pangulo natin, aba, kung hindi niyo 'to ma-appreciate, bulag na kayo at sana maging totoo na mabulag na lang kayo para forever na kayo'y bulag at hindi niyo talaga makita ang katotohanan. Ano pa, yung pina-implement ng ating pangulo, zero billing sa lahat ng DOH hospitals. Saan ka nakakita ng pangulo ng Pilipinas na nagpatupad ng zero billing? Alam niyo ba yung zero billing? Alam niyo ba? Mga kaibigan, sa panahon ko dati 'no, 'pag sinabing government hospitals, ang libre diyan ang libre diyan mga kaibigan yung halimbawa, doctor's fee, yan, libre. Yung, ah, anong tawag dito, yung kwarto 'no, yung talagang ward na ward 'no, kwarto. Pagkatapos lahat na babayaran mo na, mga miscellaneous. Diyan sila bumabawi, mga miscellaneous. Walang ganito mga kaibigan na ginagawa ngayon ng pangulo natin na zero billing, walang ganito kahit sa panahon ni Duterte. Walang zero billing. Bakit? Mga kaibigan, yung mga nagkakasakit, may mga kaibigan ako nagkakasakit, pumupunta sa mga pampublikong hospitals, may binabayaran, may binabayaran. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, talagang zero billing. Napakalaking bagay nito, zero billing. Pinakita nga 'di ba mga kaibigan 'no, yung pasyente 'no na nanganak yung kanyang asawa, pagkatapos parang namatay yung asawa niya, pagkatapos yung yung bata yung sanggol yun ang nabuhay, yung asawa niya namatay. Pagkatapos umabot sa kalahating milyon ang kanilang bill. Tapos pinakita 'di ba yung bill, oh, kalahating milyon. Tapos nakalagay zero, zero billing na. Kasi yun ang pinatupad ng ating pangulo sa lahat ng mga hospitals ng DOH, zero billing. Wala nang babayaran kahit miscellaneous, as in wala na kahit miscellaneous, 'di ba? Kaya eto mga kaibigan 'no, only in the time of President Marcos Jr. Etong mga nangyayari ngayon na mga, ah, pagpapaganda, pag-aayos, pagpapa ah, pagpapaluwag ng pamumuhay ng mga Pilipino, eto nangyayari ngayon sa panahon ni President Marcos Sr., 'no? Yan yun mga kaibigan. Yan po yan, 'no? Kaya napakaganda po, napakaayos po ng ginagawa ng ating pangulo. Unlike po sa panahon ni Duterte na wala lang siyang ginawa kundi pumatay ng tao. Pumatay ng tao, magmura, magbinastos 'no, bastusin yung mga babae, paghahalikan yung mga babae, pinagbabastos niya, pinagmumura niya yung Papa sa Roma, yung Diyos binabastos, yung mga pari, yung Katoliko, Catholic Church, lahat binabastos. Pinaghahalikan, kung puwede lang rapin yung mga babae, re-rapin niya lahat yan, dahil sa sobrang sobrang pagkamanyak, 'di ba? So, iyan pong ginawa ng Duterte administration, 'no? Puro war on drugs na hindi naman nagtagumpay. Madami lang siyang napatay 'no, ang, 30,000 na mga napatay dahil sa kanyang utos, shoot to kill. 'Yan mga kaibigan 'no. Kaya wala pong nagawa ang Duterte administration. Dahil sa kanyang pagiging bangag, araw-araw ba naman bangag, araw-araw nag-e-MJ, araw-araw sumisinghot ng MJ, nagpe-fentanyl pa. So ganito po ang nangyari 'no, naging worse ang pamumuno niya sa Pilipinas dahil sa kanyang pagkabangag
everyday bangag, no? So yan po ang cause ng pagiging bangag. Siya po ay hindi niya nakokontrol ang kanyang sarili kaya siya ay nakakapatay ng tao at nakakapag-order ng shoot to kill dahil po wala siyang pasensya, mainitin ang ulo, palamura, bastos kasi siya nga po ay bangag, everyday bangag, nagpe-fentanyl, nagmi-Mary Jane. Yan po ang katotohanan, 'di ba? Hmm. O ano na? Ano na? Mga DDS, galit na kayo. Oh, nagsasabi lang tayo dito ng katotohanan, no? Totoo lang ang sinasabi natin, no? So, Jasmine Iris, hanggang salita lang si Sarah, wala sa gawa. Tumpak, hanggang salita lang talaga. Lotiski pa daw, Sarah the Destroyer. Totoo, no? Jasmine Iris, Sarah Dora Explora. Tama po, tamad talaga si Sarah. Lotiski pa daw, naka-blindfolded mga DDS. Opo, no? Naka-blindfold sila, kaya sila ay mga walang makita. Sila po ay mga bulag. Okay. So, yan po ang nangyari mga kaibigan, no? Sabi ni Victorious Perolino, wag na tayong mag-away-away, magkaisa na tayo. Ayusin ang Pilipinas, talamak ang korupsyon ngayon. Maawa kayo sa Pilipinas, magkaisa na tayo. Alam mo, sa totoo lang, tama yung sinasabi mo. Dapat naman talaga magkaisa eh. Dapat labanan ng korupsyon, magkaisa na, di ba? Para sa isang layunin, paunlarin ang Pilipinas. Pero hindi yan mangyayari kasi ang Vice Presidente natin, ayaw niyang makiisa. Ang gusto niya mangyari, pabagsakin ang Pangulo at siya ang maupo. Siya ang gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. At gusto niya, iisa lang ang gusto niya, pabagsakin ang Pangulo natin. Walang iba. Ayaw niya yung makipagtulungan. Di ba, sabi nga niya, di ba, ayaw daw niya magbigay ng libreng advice sa administrasyon. O, kita mo, sama ng ugali, di ba, mukhang pera. Pinapakita lang niya yung kanyang pagiging mukhang pera. Biruin mo, ayaw daw niya magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Hello, kung titingnan natin, nasa gobyerno ka, vice-presidente ka, katungkulan mo na mag-assist sa Pangulo. Kung meron kang alam na sa tingin mo'y maganda, katungkulan mo na gawin yan, no? Mag-advise. Kaya nga lang, ayaw namin na mag-advise ka. Unang-una sa lahat, wala ka namang magandang advice eh. Anong advice mo sa Pangulo? Paano magmura? Kung paano mag-hire ng killer? Anong i-advise mo sa Pangulo? Kung paano maging balahura? Kung paano maging masamang tao? Anong i-advise mo sa Pangulo? Wala ka namang alam. Hindi kailangan ng Pangulo ng advices mo dahil wala ka namang alam. Ang maganda mong gawin, advisean mo yung sarili mo. Sarili mo nga, hindi mo nga ma-advisean. Sarili mo nga, mali-mali ginagawa mo eh. Sarili mo nga, hindi mo nga maayos, mag-a-advise ka pa sa Pangulo natin. Hello, mahiya ka naman sa balat mo. Hindi namin kailangan ng advices mo. Mahiya ka naman sa balat mo. Diba? Oo. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. No? Mahiya siya sa kanyang balat. Dahil siya ay walang mai-advise no? Sa ating Pangulo. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. No? So, ito po guys, no?
kung titingnan natin, itong si VP Sara Duterte, parang kulang na kulang siya sa pansin, eh, 'no? Yung pangulo natin, focus na focus sa pagtatrabaho, si VP Sara Duterte nagpapapansin, 'di ba? Nagpapapansin siya. Ang ginagawa niya, sinisiraan niya ng sinisiraan ang pangulo natin, pumupunta siya sa iba-ibang mga bansa. Biruin mo, 'di ba lately pumunta siya Italy, France, pagkatapos ano ngayon, punta naman daw siya sa Japan. Guys, ang sabi pa niya, dapat daw gayahin siya ng mga pulitiko 'no, dali. Ang advice pa niya guys, dapat daw gayahin siya. Dapat daw pumunta sa iba-ibang mga bansa at magtanong daw doon sa mga OFW about best practices. Napakatanga, napakabobo. Biruin mo, ang tatanungin mo pa talaga yung mga OFW doon kung ano yung mga best practices. Ang bobo. Ay mga kaibigan, andito na nga, meron na nga tayong mga best engineers na nakakaalam um, kung paano mawawakasan ang flood control. Ang problema natin, hindi yung kung paano susolusyonan. Ang problema natin ay kung paano mawawakasan ang korupsyon. Dahil kung sa solusyon lang, marami tayong solusyon, kaso hindi nga nagagawa ng maayos ang mga proyekto dahil ninanakaw. Di ba? Ninanakaw ng mga contractors at ng mga politiko. At sabi ko nga sa inyo, namana ng ating Pangulo ang mga problema ng past administration. Katulad na lang dito sa mga flood control projects. Past administration pa pala to. Namana ng ating Pangulo itong mga problema sa flood control. Grabe mga kaibigan. So, kung titingnan natin guys, no? Yung mga nangyayari ngayon, it's because of the past administration. Hindi ito ngayon na nangyayari, di ba? Jinggoy Estrada nga mismo kapanalig nila yan. Jinggoy Estrada. DDS yan. Pero anong sabi ni Jinggoy Estrada? Ang sabi niya mga kaibigan ay eto daw, no? Etong mga flood control, itong mga problema sa mga flood control ay sa nakaraang administrasyon pa at hindi daw ngayon. Hindi lang daw ngayon. Totoo yung sinasabi ko mga kaibigan, namana ng ating Pangulo ang mga problema ng past administration. Real talk lang tayo dito mga kaibigan, real talk lang tayo. No? Wala tayong personalan, no? Real talk lang tayo dito. Katotohanan lang ang ating sinasabi. Kung ating i-dig deeper, talagang titingnan, no? Saan ba ito nagmula? Makikita natin na ang lahat ng ito ay nagmula sa mga nakaraang administrasyon. Hindi naman kay PBBM Hindi naman ito sa administrasyon ni PBBM Nagmula ito sa mga nakaraang administrasyon. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Di ba? Kaya ito guys, yan ang katotohanan, no? Ano pa? Ano lang natin to, ha? Okay. Sandali, basahin natin to. 3 hours, no? Malacanang responds to acting Davao City Mayor Basti Duterte's criticism of the current administration's handling of flood control projects. Ang mga ganitong komento mula sa kanila pero wala namang suhestyong ibinibigay sa pagresolba sa problema ay hindi nakakatulong sa bayan, said Palace Press Officer Undersecretary Castro. Ang maaari nilang maitulong sana ay ipaalam sa mga mamamayan ang 13,917 na flood control projects ng nakaraang administrasyon para malaman ng lahat kung existing, operational, effective ba ito
sa problema sa baha at kung nararamdaman ba natin ang mga proyektong ito ngayon at noong mga nakaraang taon. Boom! Kita mo, sunog na sunog si Basti Duterte. At ito pa mga kaibigan delikado sila ngayon. Delikado sila guys. Kasi masyado silang maiingay. Oh, ngayon nasisilip na mga kaibigan, nasisilip na ang 52 billion ni Pulong Duterte. Ang dami na ngayong nagbibigay ng kanilang mga statement na kini-question ang 52 billion ni Pulong Duterte sa Kongreso, sa Senado, even si Tito Soto hindi daw niya ma-absorb. Hindi daw niya maubos maisip na paano ang isang distrito ay nagkaroon ng 52 billion. At sa Kongreso at yung iba-iba pang mga ahensya ay tinatanong na nila ang 52 billion ni Pulong Duterte. Kaya mga kaibigan, kasama sila. Delikado sila mga kaibigan. At lalo na ito, lumalabas na ang 13,917 na flood control projects ng nakaraang administrasyon. Mga kaibigan, ipapasilip ito ng ating Pangulo at ipapacheck ito ng ating Pangulo. Saan-saan? Ano bang mga yan? Anong mga flood control ba yan? Saan-saan yung mga flood control na yan? Totoo ba yan? Madali lang ito i-check mga kaibigan. Katulad ng kita mo ngayon ang Pangulo natin nagpagawa siya ng di ba, ng website na nandun lahat, May mapa, tapos nandun lahat yung mga pangalan ng mga flood control sa iba-ibang mga lugar. At nakikita doon, completed ba, kung kailan ba kinumpleto. Pagkatapos guys, pupuntahan niya ng Pangulo natin at makikita, uy, nasaan itong mga flood control na to? At malalaman na sa 13,917 na natapos daw ng Duterte administration, malalaman nila ngayon na wala palang nagawa. Patay! Lagot ngayon sila. Lagot ngayon sila. Dahil sa kanilang pagiging epal na komento sila ng komento at sinisiraan nila ang administrasyong ito, napapahamak sila dahil sa kanilang mga ginagawa. Diba? Kaya mga kaibigan, malapit na iimbestigahan itong mga flood control projects na ito ng Duterte administration. Biruin mo mga kaibigan, 13,917. So itong sabi ni Claire Castro, ni Attorney Claire Castro, ang maaari nilang maitulong sana ay ipaalam sa mamamayan ang 13,917 na flood control projects ng nakaraang administrasyon para malaman ng lahat kung existing, operational, effective ba ito sa problema sa baha at kung nararamdaman ba natin ang mga proyektong ito ngayon at noong mga nakaraang administrasyon. Alagot sila dito guys. Hindi sila dito makakaligtas, mga kaibigan. Mag-uumpisa na i-check ng Marcos administration itong 13,917 flood control ng mga Duterte. Ito ay mag-uumpisa na i-check mga kaibigan, Yan kasi masyado silang yung paninira sa gobyernong ito. Pero hindi nila naiisip na bago sana sila manira, tingnan muna nila yung ginawa ng kanilang tatay sa nakaraang administrasyon. Kung meron ba silang credibility na manira ng bagong administrasyon. Dahil kung alam nila na hindi sila malinis, dapat huwag na kayong manira. Dahil kayo ang unang-unang maiimbestigahan. Mga kaibigan, eto, tingnan po natin kung ano ang mangyayari sa kanila, mga kaibigan. Yan. So, kita nyo naman, di ba? Umamin naman din si Duterte na marami na siyang nanakaw. Guys mismo si Duterte umamin na siya ay magnanakaw. Meron siyang video. Ang sabi niya, hindi ako nagmamalinis. Marami din akong ninakaw. Pero naubos na nga lang. Maniwala kang naubos na ang ninakaw niya?
Hindi ako maniniwala na naubos na ang kanyang ninakaw. Bakit? Bakit ayaw niyang pabuksan ang kanyang bank accounts? Kung totoong naubos na ang kanyang ninakaw, edi sana pumayag siya na pabuksan ang kanyang bank accounts. Pero ayaw niyang pabuksan ang kanyang bank accounts dahil alam niya nandoon makikita ang mga limpak-limpak na salapi, 'di ba? Umamin siya, eh, yung inyong idolo umamin siya na siya ay magnanakaw, 'di ba? Kaya huwag niyo ng ipagtanggol ang inyong idolo kasi umamin siya mismo na siya ay nagnakaw. Sabi niya, "Hindi ako nagmamalinis, marami din akong nanakaw, naubos na nga lang," sabi ni Duterte. At pagkatapos, nanalo siya 2017 most corrupt person of interest, 'no? In 2017. Siya yung nanalo noong 2017 pinaka-corrupt na leader sa buong mundo, 'di ba? Nanalo si Duterte, pinaka-corrupt na leader sa buong mundo, ba? Yan yun mga kaibigan. So, lahat po ng mga nakikita ngayon natin na mga pagnanakaw originated in the past administration. Kumbaga, namana ng ating Pangulo yung mga pagnanakaw sa past administration tuloy-tuloy hanggang ngayon. Kaya ang Pangulo natin ngayon ay kanyang sinasawata, kanyang nilalabanan ang korupsyon ngayon sa administrasyong ito. At tinitrace ngayon saan yan nagmula. At nakikita unti-unti na lumalabas ang katotohanan ng mga pagnanakaw na ito ay nag-umpisa pa sa mga nakaraang administrasyon. 'Di ba? Real talk tayo mga kaibigan dito, no? Walang personalan, walang sugar coating, real talk tayo dito. Ang ating komentaryo ay makatotohanan, real talk po tayo. Wala po tayong pagtatakpan, no? Inom muna tayong tubig. Ano pa? Okay. So ang sabi po 'no ni Undersecretary Claire Castro, naka-ready na daw 'no si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang lahat ng miyembro ng executive branch ng gobyerno sa lifestyle check. Ayon kay Undersecretary Claire Castro nitong Biyernes. So naka-ready na po ang executive department, no, yung pangulo natin naka-ready na. Ano kaya yung vice presidente? Magre-ready kaya siya? Papayag kaya siya na i-open ang kanyang mga bank accounts? Ay, mukhang hindi. Mukhang hindi siya papayag, 'no? Ah, takot siya. Takot ang vice presidente, 'di ba? Yan, okey na po. Ah, Ay, panatalo! okey na po. Actually, I still talk to my sister. Yan. So, what's next? Okay, what's next? Ay, grabe. Grabe,
OMG, OMG. Luxurious din pala. OMG, OMG. Ayan 'no, so magta-travel po ulit si ano, si Lustay 'no? Pupunta daw sa Japan si Lustay. Basahin na natin 'to. VP Sara to travel to Japan in September to visit Filipino community na para mangampanya. My God, ang aga niyang nangangampanya. Hindi po siya nagtatrabaho. Siya po ay naging vice presidente. Mga kaibigan, tignan niyo ha, buong time ni Sara Duterte ng pagiging vice presidente, mamasyal. Mamasyal, mag-travel, mag-happy-happy, manirang puri, siraan ng pangulo, siraan ng turismo. Oh, kita mo pati butiki, oh, oo daw. Sumagot yung butiki, oo daw. Guys, anong klaseng politiko 'to? 2025 pa lang ngayon siya ay nangangampanya na para sa 2028. Ang aga ng pangangampanya ni VP Sara Duterte. Nangangampanya na siya mga kaibigan, 'no? So ngayon naman, mangangampanya naman siya sa Japan. Grabe 'no? Grabe, kampanya lang siya ng kampanya, guys. At ang masama pa nito, pinapasweldo natin siya na wala siyang trabahong ginagawa, kundi mangampanya. Pumunta sa iba-ibang bansa at mangampanya. Grabe. Ay, grabe 'no? Ewan ko, nakakadiri ang ginagawa ng vice presidente. Nakakadiri ang ginagawa ng mga vice presidente. Grabe. Ito, ano lang natin 'to, China warned the Philippines that there is a price to pay after Taiwanese official Lin Chia-lung visited the country as head of a foundation. Beijing accused Philippines of violating the One China principle and enabling Taiwan separatist forces to engage in anti-China activities. This once again reflects the serious lack of credibility of the Philippine government. China firmly opposes this and has lodged serious protests with the Philippines both in Beijing and in Manila. China's foreign ministry spokesperson said China also urged Philippines to stop playing with fire on matters involving China's core interests. Yan. So yan po ang sabi ng China, nag-warning, no? Nananakot pa. Pero etong masasabi natin bilang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Aba, FYI, for your information, hindi na si Duterte ang nakaupo. Hindi na si Duterte ang Pangulo ngayon na pwede niyong takutin na nanginginig ang kanyang itlog at umuurong ang kanyang bayag kapag tinatakot ni Xi Jinping at parang tuta na sunod-sunuran. FYI, ang Pangulo ngayon ay si PBBM, Ferdinand Marcos Jr. Matapang na tao. Matapang. Walang inuurungan. Filipinos do not yield. Tandaan mo Filipinos do not yield. Matapang ang ating Pangulo. Kaya itong pananakot ng China na to, hindi ito uubra. Hindi yan uubra sa Pangulo natin dahil ang Pangulo natin ngayon matapang. Hindi katulad ni Duterte na himod lang sa puwet ni Xi Jinping. Pag sinabi ni Xi Jinping, lumuhod ka, luluhod. O tumayo ka, tatayo. Tumawa ka, tatawa. Yun po si Duterte.
Lahat ng order ni Xi Jinping sinunod niya. Kaya nung si President Marcos na, akala niya gano'n pa rin. Eh, kaso nagkamali siya kasi hindi niya kayang hawakan sa leeg si Pangulong Marcos. Dahil ang pangulo natin makabayan, makabayan at hindi niya ipagkakanulo ang Pilipinas para lang sa China. So, ngayon, mga kaibigan, ang China, kahit anong gawin nilang pananakot, wala naman silang magagawa, mga duwag yung mga yan. Duwag yan, mga kaibigan, no? Itong mga DDS na nandito ngayon, mga duwag din 'to, eh. DDS yan, eh. Ang mga DDS, basta DDS, duwag yan. Manang-mana kay Digong, manang-mana kay Sara, manang-mana kay Baste. Puro yabang, puro salita, puro lang mga pagyayabang, pero wala naman sa gawa. Sa totoo lang, mga kaibigan, 'no? Ako, kahit ako babae, handa akong ipaglaban yung bansa ko. Handa akong ipaglaban ang Pilipinas. Kahit sabihin nating magkagera, sige. Kailan ba umurong ang Pilipinas sa giyera? Ang dami na nating dinaan ng giyera. Philippine-Spanish War, Philippine-American War, Philippine-Japan War. Ang dami na nating pinagdaanan ng giyera. Hindi tayo natakot. Kahit ng kalaban natin ay mga superpower pa. Kahit ang kalaban natin ay mga advanced ang kanilang mga armas, hindi natakot ang Pilipino. Filipinos do not yield. Tandaan nyo yan. Ang Pilipino, hindi pasisiil ang mamatay ng dahil sa ating bansa. Hindi tayo pasisiil. Yan ang Pilipino. Matapang tayo na lahi. Hindi tayo duwag. Ginawa lang tayong duwag sa panahon ni Duterte. Ginawa tayong duwag, ginawa tayong tagahimod ng puwet ni Xi Jinping. Naging sunod-sunuran ang Pilipinas. Kita mo sa panahon ni Duterte, gigil na gigil yung mga mangingisda natin. Gustong lumaban. Gigil na gigil yung mga Pilipino, gustong lumaban. Yung AFP, gigil na gigil, gustong lumaban, magpadala ng mga barko. Anong sabi ni Duterte? Huwag kayong magpadala, huwag kayong maglagay ng mga barko dyan. Hayaan nyo na yan, huwag kayong magpatrol dyan. Pinigilan si Delphine Lorenzana ni Duterte. Si Delphine Lorenzana magpapadala ng mga barko sa West Philippine Sea. Pinigilan ni Duterte. Ano pa? Yung sa Sunday Cay, magpapagawa, no? Yung DFA noon magpapagawa ng parang kung saan anuhan ng ng mga mangingisda natin. Pinigilan din ni Duterte. Kasi order ni Xi Jinping. Hindi po pwede yan. Huwag niyong ituloy yan. Pinigilan ni Duterte. Tingnan mo yung napakatanga. Bobo. Napakatanga, napakabobo. Pag sinabi ni Xi Jinping, huwag niyong gawin yan. Hindi rin niya ginagawa. Pero yung ginawa ni Xi Jinping na gawa ng artificial island at minilitarize pa, hindi naman niya pinigilan. Hinayaan lang ni Duterte na gumawa ng military bases ang China diyan sa mga karagatan, sa Spratlys. 'Di ba? Nag-reclaim sila ng dagat sa Spratlys. Pagkatapos, mga ilang ano lang, nilagay nila yung kanilang military bases. Walang say si Duterte, walang reklamo si Duterte. Baw ng baw, humahalik sa puwet ni Xi Jinping. Gano'n siya kaduwag. Ganyan po, ganyan ang mga DDS. Sila ay mga duwag, mga walang dangal, mga bugok na mga tao, ang mga DDS. Mga tanga, bobo, mga mal-edukado ang mga DDS. Kaya naman, okay lang sa kanila kahit na inaapak-apakan lang ng China. Okay lang sa mga DDS na 'to, na mga mal-edukado, mga bobo, mga tanga ang mga DDS.
'di ba? Yan ang totoo. Yan. So mga kaibigan, naka-isang oras na pala tayo 'no, at 41 minutes 'no. So maraming pong salamat mga guys 'no, sa panunood 'no, sa lahat po ng mga, PBBM supporters, sa lahat po ng mga Pinklawan, mga Dilawan, mga DDS, maraming pong salamat sa suporta at sa inyong panunood 'no. Bye-bye, good night, and God bless. Bye! Fight fake news! Expose the truth. Alvin Rich po, komentarista. Bye!